Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang tungkol sa aming sariling solar system na nakakabit dito sa aming tahanan. Marami ang nagtatanong kung ano nga ba ang gamit nito, gaano kalaki ang kakayanan nito at kung paano ito nakakatulong sa aming pamilya. Kaya samahan ninyo akong kilalanin ang higit pa ang aking setup ngayon. Mga kaibigan, mga ka-Doers TV, ano ang meron sa aming sistema na ito? Ang kabuuan ng aking sistema or aming sistema ay binubuo ng 10 piraso ng solar panels na siyang tumatanggap ng liwanag ng araw at ginagawa itong kuryente. Kapag sumisikat ang araw, ang mga panels na ito ang nagsisilbing taga-kolekta ng enerhiya. Mas matindi ang sikat ng araw, mas marami itong nagagawang kuryente. Kasama rito ang aking 6.2 kilowatt na inverter. Ito naman ang itinuturing na puso ng buong sistema. Alam po natin na ang kuryenteng nagmumula sa mga solar panel ay tinatawag na direct current or DC, na hindi naman direktang magagamit ng ating mga gamit sa bahay. Ang trabaho ng aking 6.2 kilowatt inverter ay gawing alternatibong current or AC ang kuryenteng ito. Ang uri na ginagamit natin sa ventilador, ilaw, telebisyon, refrigerator, makinang panglaba at iba pa. Ang 6.2 kilowatt na kakayahan nito ay nangangahulugang kaya nitong sabay-sabay na pagkasyahin ang maraming kagamitan nang hindi nag-o-overload. Sapat na ito para sa karaniwang pangangailangan ng isang pamilya, mula sa mga simpleng kagamitan hanggang sa mas malalaking dekuryenteng mga gamit. Paano ito nakakatulong sa amin? Dahil sa ganitong laki ng aming sistema, malaki ang nababawas sa aming bayarin sa kuryente. Sa mga oras na matindi ang sikat ng araw, halos wala na kaming binabayarang kuryente mula sa kuryenteng pampubliko dahil ang galing sa araw ang aming ginagamit. Kapag naman sobra ang nagagawa nitong kuryente at hindi naman agad nagagamit, karaniwang ibinabalik ito sa linya ng kuryente depende sa inyong rehistro at patakaran ng inyong kuryentehan, na maaari pang maging bawas sa inyo sa susunod na singil. Bukod sa nakatipid, malaking ginhawa rin ito lalo na kapag may pagkawala ng kuryente o tuwing may bagyo tulad ng naranasan natin kamakailan. Basta't may sikat ng araw, mayroon tayong kuryenteng magagamit at mamahalagang gamit sa bahay. Dagdag pa rito, nakakatulong tayo sa kalikasan dahil gumagamit ito ng malinis at walang usok na enerhiya mula sa araw. Ilang paalala at pangangalaga. Tulad ng nabanggit ko sa aking nakaraang vlog, mahalagang laging bantayan at ingatan ang mga bahagi nito, lalo na ang inverter at ang bubong kung saan nakakabit ang mga panels. Sinisigurado kong walang tumutulong tubig sa mga butas o dugtungan. Nililinis ko rin paminsan-minsan ang mga panels mula sa alikabok o dumi upang manatiling matipid at matibay ang pagganap nito ng matagal na panahon. Ang mga bahagi ng solar system at ang mga gamit nito na nakaayos ayon sa daloy ng kuryente mula sa araw hanggang sa inyong mga gamit. Ang una ay ang mga solar panels. Ito ang mga nakikita nating nakakabit sa bubong. Sila ang tumatanggap ng liwanag ng araw at ginagawa itong DC na kuryente. Ang unang anyo ng enerhiya bago ito magamit sa bahay. Sa inyong setup or sa aming setup, mayroon tayong 10 piraso nito na magkasama para maglikha ng sapat na lakas na kuryente. Ang pangalawa ay ang mga cable or kable ng DC. Matitibay na mga kawad na naghahatid ng kuryente galing sa mga panels pababa patungo sa susunod na bahagi ng sistema. Gawa ito ng matibay na materyales na hindi nasisira kahit umuulan o umiinit. Pangatlo ay ang DC circuit breaker or pamputol ng daloy. Nagsisilbing pangkaligtasan sa pagitan ng panel at ng inverter. Kapag sobra ang kuryente o may aberya, kusang pumuputol ito ng daloy upang hindi masira ang ibang bahagi. Ginagamit din ito kung kailangan patayin ang sistema
habang nililinis or inaayos. Pang-apat ay ang inverter. Meron tayong 6.2 kilowatt na inverter. Ito ang puso ng buong sistema. Tinatanggap nito ang DC na kuryente mula sa mga panel at ginagawa itong AC na kuryente. Ang uri na ginagamit ng lahat ng gamit ng bahay tulad ng refrigerator, ventilador, ilaw at telebisyon. Ang laki nito ay tumutukoy kung gaano karaming gamit ang sabay-sabay na mapapagana. Panglima ay ang AC circuit breaker or pamputol ng daloy. Nasa labas mismo ng inverter bago pumunta sa linya ng bahay. Ito ang nagpoprotekta sa mga gamit at sa mismong inverter mula sa pagkakasira kapag nagkaroon ng biglaang pagtaas ng voltahe o paglulupig ng kuryente. Pang-anim ay ang net metering or sukatan. Espesyal na metro na nilalagay ng inyong kuryentehan. Binibilang nito kung gaano karaming kuryente ang nagamit ninyo mula sa kanila at kung gaano karami naman ang kuryente or sobrang kuryente mula sa inyong solar na naibigay ninyo pabalik sa kanila na magiging bawas sa inyong susunod na bayarin. At ang pang-pito ay ang linya ng bahay at ang kable ng AC. Ang karaniwang mga kawad sa loob ng inyong tahanan ay naghahatid na ng mga handa ng gamiting kuryente mula sa inverter papunta sa inyong mga saksakan at ilaw. Ang pangwalo, iba pang mahahalagang bahagi, mga pangkabit at balangkas, matitibay na bakal o almasen na nanatiling nakatayo at matatag ang mga panels sa bubong kahit humangin man ng malakas o umuulan. Proteksyon sa tubig at tungtungan, mga panakip at selyo sa mga dugtungan ng kawad upang hindi pasukin ng ulan o halumigmig, tulad ng ginawa ninyong paglalagay ng elastosil para manatiling tuyo at ligtas ang inyong mga sistema ng solar. Gaano na ba ka-popular ang pagpapakabit ng mga solar system sa ating komunidad? Napakalaki na po ang pagtaas ng pagpapakabit ng solar system sa ating bansa at lalo na dito sa ating komunidad sa Cavite at Dasmariñas. Narito ang mas malinaw na larawan. Sa buong Pilipinas, halos dumoble ang kabuuang lakas ng mga solar sa bubong sa loob lamang ng isang taon. Umabot na ito ng humigit kumulang 1,030 megawatts ngayong taon. Or naging isa tayo sa pinakamalaking mamimili ng solar panels sa buong mundo at pangalawang pinakamalaking padadalhan mula sa China ngayong taon 2026. Ayon sa pagsusuri, 93% ng mga Pilipino ang nagsasabing kailangan na talaga ang solar at 85% na ang tumitingin dito hindi bilang luho kundi bilang pangangailangan. Tinatayang 87% ang mga pamilya ang nag-iisip na ring magpakabit kapag nagkaroon ng paraan. Mas mabilis na rin na mabawi ang ginastos. Mula sa 4 na taon, nasa 3 taon na lamang bago tuloy ang makatipid ng lubos. Dito sa Calabarzon at Dasmariñas, napapansin po ninyo na dumarami na ang mga bahay na may mga panels sa bubong mula sa mga karaniwang tahanan hanggang sa malalaking establishmento at sakahan. Maraming kumpanya ang nagpapakabit ang nakapokus dito sa atin dahil mataas ang interest ng mga taga Cavite dahil sa mataas na singil sa kuryente at madalas na pagkawala nito. Madalas ding paksa ito sa mga samahan ng barangay, mga grupo sa social media at nagkukwentuhan na rin ang magkakapitbahay tungkol sa kanilang karanasan at pagtitipid. Bakit ito ay nagiging sikat na sikat? Mataas at patuloy na tumataas ang presyo ng kuryente. Umaakyat na ito ng mahigit 17% kumpara noong nakaraang taon. Hindi na lamang ito pampaganda kundi panangga sa gastusin at ginhawa tuwing may brownout o bagyo tulad ng nararanasan natin. Mas marami na ring paraang pambayad at mas makatipid na presyo ng mga kagamitan kumpara noon. May mga pagkakataon pa ring naghihintay ang iba dahil sa paunang gastos o pag-aalala sa tibay tuwing may bagyo. Pero siguradong patuloy na dadami ang magpapakabit habang nakikita ng lahat ang tunay na ginhawa nito.
tulad ng inyong nararanasan ngayon. Ano ang requirements bago makapagpakabit ng solar? Narito po ang kumpletong listahan ng mga kailangan bago magpakabit ng solar system, lalo na dito sa Dasmariñas, Cavite at sakop ng Meralco. Una, mga pangkondisyon sa bahay at lugar. Matibay na bubong, sapat ang lakas para pasanin ang bigat ng mga panel at balangkas, walang butas o sira bago ikabit. Sapat na lugar at liwanag, malawak na espasyo, hindi masyadong natatakpan ng puno o gusali, at mainam ang tapat sa araw. Maayos na linya ng kuryente. Nasa mabuting kalagayan ang mga kawad at panel board ng bahay. Maayos na katayuan sa Meralco, walang atraso sa bayad at aktibo ang inyong account. Pangalawa, mga dokumento at pahintulot mula sa LGU, lungsod ng Dasmariñas. Katibayan ng pagmamayari, titulo ng lupa o tax declaration, kung nangungupahan, pahintulot ng may-ari, permit sa pagpapatayo ng elektrikal, mga plano at drawing na nilagdaan at tinatakan ng lisensyadong profesional na inhinyerong elektriko, PEE. Iba pang kailangan, valid ID, resibo ng pagbayad ng buwis at iba pang hinihingi sa opisina ng inhinyero. Pagkatapos makabit, CFEI o katibayan ng pagwakas ng pagsusuri mula sa LGU. Para sa Meralco at net metering upang makabawas ng sobrang kuryente. Pangunahing dokumento, kumpletong form ng aplikasyon, CFEI mula sa inyong munisipyo, kasunduan sa net metering, hindi na kailangang ipanotaryo, pwede na ang e-signature. Bayad sa aplikasyon ng COC na 1,500 pesos na babayaran sa ARC. At ang iba pang kalakip. Plano at drawing ng sistema na gawa ng PEE. Katibayan na may mga kagamitan tulad ng inverter ay sumusunod sa pamantayan ng kaligtasan, pagsusuri at pagpapalit ng metro patungong bi-directional meter hanggang 3,000 pesos ang karaniwang dagdag. Tungkol sa magkakabit at kagamitan, siguraduhing akreditado sa DOA at Meralco ang inyong pipiliing kumpanya o tagapagkabit. Lahat ng drawing at pagsusuri ay dapat nilagdaan ng PEE upang tanggapin ng mga ahensya. Dapat kumpleto ang proteksyon tulad ng mga circuit breaker, paglupang lupa at mabilisang patayin ang daloy para sa kaligtasan. Mahalagang paalala, kung hindi ninyo ibabalik ang sobrang kuryente sa linya, tinatawag na zero export or off-grid. Hindi na kailangan ang aplikasyon sa net metering, ngunit kailangan pa rin ang electrical na permit at CFEI mula sa inyong LGU. Karaniwan naman ay tinutulungan kayo ng inyong installer sa pag-aasikaso ng mga papeles. Kayo na lamang ang pipirma at magbibigay ng mga dokumento. Magkano ang total na magagastos sa pagpapakabit ng solar system sa bahay? Narito po ang tinatayang kabuuang gastos para sa katulad ng aming sistema na pinakabit. Sa 6.2 kilowatt na may 10 panels, presyo ngayong 2026 dito sa Dasmariñas, Cavite. Tinatayang kabuuang gastos, grid tied, konektado sa linya, may net metering. 360,000 pesos hanggang 490,000 pesos para sa kumpleto at dekalidad na pakete or package. Ito ay katumbas ng humigit kumulang 58,000 hanggang 79,000 pesos bawat kilowatt kasama na ang lahat. Ang detalyadong paghahati ng gastos, mga kagamitan at pagkakabit, 10 pirasong solar panels, Tier 1, 110,000 hanggang 150,000 pesos, 6.2 kilowatt inverter, 95,000 hanggang 130,000 pesos. Balangkas, kable, proteksyon at paggawa, 120,000 pesos hanggang 160,000 pesos. Karamihan sa mga installer ay isinama na ito bilang isang presyo.
Mga papeles at bayarin. Permit sa electrical, LGU Dasmariñas, 2,500 hanggang 7,000 pesos. Serbisyo ng inhenyero elektriko, PEE, 15,000 pesos hanggang 25,000 pesos. Application sa net metering, Meralco. COC fee, 1,500 pesos sa ERC. Pagpapalit ng metro hanggang 3,000 pesos. Karaniwang isinasama na ng installer ang pag-aasikaso nito sa presyo. At ang mga posibleng dagdag na gastos, pagpapatibay ng bubong, mula 20,000 pesos hanggang 80,000 pesos kung kailangang patibayin pa. Pagsasara ng butas, waterproofing tulad nung ginawa ko, 3,000 pesos hanggang 10,000 pesos. Kung maglalagay ng baterya hybrid, dagdag ng 120,000 pesos hanggang 250,000 pesos, depende sa laki ng imbakan. At ang mga mahalagang paalala, may bawas sa buwis. Wala ng VAT ang mga kagamitan at presyo o serbisyo sa ilalim ng Republic Act 9513. Kaya mas mababa ang presyong nababanggit. Panahon ng pagbawi o recovery. Sa ganitong laki ng sistema, karaniwang 3 hanggang 4 na taon na lamang bago mabawi ang ginastos mula sa matitipid sa kuryente at gagana pa ito ng higit sa 25 taon, 25 years. Magpa-quote sa 2 hanggang 3 akreditong kumpanya upang makapagpahambing at siguradong kasama sa presyo ang lahat na nabanggit na serbisyo at garantiya. Mga payo bago magpakabit ng solar system. Una, kilalanin muna ang iyong tunay na pangangailangan. Suriin ang bayarin. Tingnan ang huling 3 hanggang 6 na buwang resibo ng kuryente upang malaman kung gaano talaga kayo kumakain ng kuryente. Dito ibabase kung ilang panels at kung gaano kalaki ang inverter ang kailangan ninyo. Tamang sukat lamang, huwag sobrang liit na kulangin, pero huwag ding sobrang laki na masasayang lang ang puhunan. Halimbawa, ang 6.2 kilowatt na katulad sa amin ay sapat na para sa karaniwang pamilya na may malalaking gamit sa bahay. Magpasya kung may baterya. Kung madalas mawala ng kuryente o nasa liblib na lugar, pag-isipan ang hybrid system na may kasamang imbakan kahit mas mahal ng konti. Pangalawa, piliin ng mabuti ang magkakabit. Huwag puro mura. Siguraduhin may akreditasyon. Dapat sila ay rehistrado sa DOE, Meralco accredited at may PEE o lisensyang inhenyerong elektriko na pumipirma sa lahat ng plano. Humingi ng 2 hanggang 3 alok. Ikumpara ang presyo kasama ang detalye ng mga gamit, hindi lang ang kabuuang halaga. Mag-ingat sa sobrang baba ng presyo. Madalas ay may kapalit na mababang kalidad o nakatagong bayarin. Alamin ang kasama. Siguraduhin kayang pasanin ng bubong ang bigat ng mga panels at balangkas. Kung luma na o may sira, ipatibay muna bago magpatuloy. Iwasan ang pagtagas tulad ng ginagawa ko o ginagawa namin, isara ng maigi ang mga butas at dugtungan gamit ng matibay na panakip butas tulad ng elastosil upang hindi pasukin ng ulan at magdulot ng pagtagas o kalawang. Walang harang, mas mainam kung nakaharap sa timog o timog kanluran ang mga panels at walang natatakpang puno o gusali, lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kahit kaunting anino ay malaki ang mababawas sa lakas nito. At pang-apat, huwag kaligtaan ang tamang proseso at papeles. Kumpletuhin ang permit. Kailangan ang building permit at electrical permit mula sa opisina ng inhenyero ng lungsod ng Dasmariñas at CFEI matapos makabit. Ito ang hihingin ng Meralco. Aplikasyon sa net metering.
Kung nais ninyong maibawas ang sobrang kuryente, isumite agad ang aplikasyon at maghanda ng karagdagang halaga para sa Metro at bayarin sa ERC. Ingatan ang mga kopya, humingi at itago ang lahat ng mga kopya ng kontrata, listahan ng kagamitan, garantiya at mga sertipiko. Pang-lima, piliin ang tamang kagamitan at garantiya. Piliin ang mapagkatiwalaan. Mas mainam ang mga Tier 1 brand ng panel at kilalang tatak ng inverter. Karaniwang 25 taong garantiya sa pagganap ang mga panel at 5 hanggang 10 taon naman ang sa inverter. Tiyaking ligtas. Dapat may sapat na proteksyon tulad ng circuit breakers, tamang uri ng kawad at maayos na paglupang lupa or ground upang iwas sunog o pagkasira. Maghanda sa pangangalaga habang ginagamit. Linisin at bantayan. Paminsan-minsang punasan ang alikabok at dumi at tingnan kung maayos pa ang mga dugtungan at kawad. Gamitin ang pagsusuri. Karamihan ng bagong inverter ay may apps o display kung saan makikita kung gaano karami ang nagawa nitong kuryente. Kapag biglang bumaba ng walang dahilan, ipapasuri agad sa eksperto. Huwag magpakumpuni ng walang kaalaman, lalo na kapag umuulan o may bagyo. Tawagin agad ang inyong installer o lisensyadong electrician. Dagdag na paalala, ang pagpapakabit ng solar ay isang pangmatagalang pamumuhunan. Kung maingat kayong pipili, susundin ang tamang proseso at iingatan ito ng maayos, siguradong babawi ang inyong gastos sa loob ng 3 hanggang 4 na taon at makikinabang pa ang inyong pamilya ng mahigit 25 taon or 25 years. Iyan po ang maikling paliwanag tungkol sa aming 10 solar panels or 10 solar panels at 6.2 kilowatt na inverter. Umaasa po na nakakuha kayo ng ideya at impormasyon mula sa aming karanasan. Huwag po kayong mahiyang mag-iwan ng mensahe sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe na rin para sa mga hindi pa nakapag-subscribe para sa iba pang karanasan at gabay dito sa ating vlog. Mag-ingat po kayong lahat. Bye-bye!